Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. And if He's the Creator, He owns this world, the owner of the land that we live in. Yahweh, He is powerful, He is amazing, He is awesome, He is faithful and just, and He loves us so much. And I worship Him with all my heart, with all my soul, and with all my strength. And I exalt the name of Jesus Christ. I glorify the name of Jesus Christ for His blood. And because of His blood, we are saved. Our Father has sent us Jesus to save us, to redeem us from the bondage of sin and shame. And I thank the Holy Spirit for reminding us always of the love of God, and for the fruits of the Holy Spirit, and for the gifts of the Holy Spirit. So si Almighty Father, He owns the land that we live in. Kahit saang lupalop pa makita nating lupa, kahit dagat, si Almighty Father ang may-ari. Alam natin yun, hindi ba? Nakalagay sa Bible, Leviticus chapter 25, verse 23. The land shall not be sold permanently, for the land is mine. For you are strangers and sojourners with me. So dumadaan lang tayo sa mundo na to. Sojourners, strangers tayo ng mundo na to. Inilagay tayo ni Almighty Father. Kaya wala tayong karapatang angkinin ang mga bagay dito sa mundo. Ang pagmay-ari na to, ang nagmamay-ari, si Almighty Father. Kaya kung nakikita ninyo, lagi kayo nagbabayad ng tax. Kahit bumili na kayo ng lupa, nagbabayad kayo ng tax. Bakit? Kasi hindi total yung land sa atin. Kay Almighty Father. He created this world out of nothing, just by His words. So our Father is powerful. Di ba tayo masaya nun? Yung tatay natin, yung kamukha natin, because He made us in His image and likeness. May-ari ng mundo na to. It's Jesus Christ. He loves the Almighty Father so much, and He has so much respect. Kaya obedient siya kay Almighty Father. Sa lahat, si Jesus Christ ang iba. Never nagkasala. That's why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. At si Jesus, ang ating King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus yung commander ng army. Tayo ang kanyang army. Kagaya na nakalagay sa Book of Revelation. The last time we read Joshua chapter 8. Dito sa Joshua chapter 8. Natalo na nila yung mga tao sa AI at na-conquer na nila yung AI. Kasi sa chapter 7 of Joshua, sila ang talo dahil nga sa kasalanan ni Achan. Ngayon, dito sa Joshua chapter 8, nanalo na sila dahil na-discern ni Joshua kung ano ang pagkakamali nila, ipinakita sa kanya ni Almighty Father. Kaya itinama nila yung mga pagkakamali nila. Tinuruan sila ni Almighty Father. That's why, dito sa chapter 8 of Joshua, they're victorious. Alam naman natin na kayang-kaya ni Almighty Father durugin ng mga tao, ng mga kalaban, ng kanyang mga anak. Pero hindi ginawa ni Almighty Father.
Dahil kailangan ng mga tao, ng mga anak ni Almighty Father tayo, we must do the work. We must have faith in Him. Obey Him. Be submissive to Him. Because we are His children. At wala tayong maipagmamalaki. So, nung nanalo na ang Israel sa pangunguna ni Joshua, dito sa verse 30 ng Joshua chapter 8, binasa nila yung Mosaic law or law na bigay ni Moses, na bigay ni Almighty Father, na makikita natin sa Deuteronomy chapter 28, nakasulat doon yung mga blessings and curses. Before ilagay yung mga blessings and curses, so binanggit prior to the Deuteronomy 28, so yung mga previous chapters, binanggit doon yung mga laws. Ano yung mga nakalagay na law? Wala magsasalita kasi hindi ko naman kayo nadidinig. So alam natin na yung 10 commandments binanggit na naman dito sa Deuteronomy, no? Na banggit na dati, no, binigay ni Almighty Father yung tablet kay Moses sa book of Exodus. Ngayon sa Deuteronomy binanggit ulit. Basahin natin dahil inulit-ulit basahin ni Joshua every 7 years to remind the people. Tayo ba, nakakalimutan ba natin? Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21. Ito yung 10 commandments. Pero nakalagay dito sa Exodus, no? I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage or slavery. So, Egypt also symbolizes kasalanan, out of the house of sin and shame. So, ang first commandment, you shall have no other gods before me or besides me. Sabi ni Almighty Father. Wala kayong ibang magiging Diyos kundi ako lang. Dahil si Almighty Father, siya nag-create sa atin. Siya nag-create ng mundo. Sa Kanya galing lahat, pati ang pagmamahal na nararamdaman natin. Sa Kanya lahat galing. Verse 8, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above. This is the second commandment, no? Yung iba, hindi nila ito binabanggit. Yung ibang religion, hindi nila binabanggit itong second commandment na to. Pinalitan nila, ginawa nilang, thou shall not covet your neighbor's wife, thou shall not covet your neighbor's goods. Ginawa nilang dalawa, hinati nila para mapagtakban itong verse 8 of Deuteronomy chapter 5. So, iyan natin, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Isinugtong, you shall not bow down to them, nor serve them. Huwag kayong yuyuko sa mga graven image. Huwag doon yung paglilingkuran. Yung iba pinaglilingkuran, nag-aalay ng itlog, nag-aalay ng kung bulaklak, nag-aalay ng kandila sa isang graven image gawa ng tao. At paano pa pinaglilingkuran? Binibigyan ng pagkain, binibigyan ng candy, paano pinaglilingkuran? Binibigyan ng damit na maganda. Pinaglilingkuran mo yung image na pinipinturahan nyo ng maganda, ginagastusan nyo ng mahal, nilalagyan nyo ng gold or silver, tapos ipaparada ninyo ngayon sa inyong city. Ganun ang ginagawa ninyong pagsuserve or pagbabow down sa inyong graven image or sa carved image ninyo na kayo mismo ang gumawa, na kayo mismo ang nag-bless at kayo na mismo nagsabi niyo na ay holy. Kayo lang mismo nagsabi nun. Pero kay Almighty Father, ayaw niya yun. You shall not bow down to them nor serve them.
At pag nagdadasal kayo, saan kayo tumitingin? Di ba sa carved image? Bakit kayo tumitingin sa carved image? God wants to be worshipped in spirit and in truth. He must be worshipped in spirit and in truth. For I, the Lord your God, am a jealous God. Di naamin ni Almighty Father. Bakit mo sasambahin or paglilingkuran ng isang kahoy or ang isang semento? Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Dahil si Almighty Father, sa Kanya tayo galing. Bakit natin siya isinasantabi at gusto natin na mag-serve tayo sa isang kahoy na hindi naman gumagalaw, hindi naman humihinga, hindi nakakagawa ng pangit, hindi nakakagawa ng mabuti. Si Almighty Father, punishing the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Galit kay Almighty Father, kinaiinisan si Almighty Father. Kahit na puro pagmamahal ang binibigay ni Almighty Father. Galit kay Almighty Father. But showing mercy to thousands. Maawain si Almighty Father. Merciful to those who love me and keep my commandments. Naawa si Almighty Father sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Kinaawaan niya yung mga taong yun. Kaya dapat tayo, susundin natin si Almighty Father. Magpapakumbaba tayo sa Kanya. Mahalin natin siya. Para kaawaan niya tayo. Dahil nakakaawa tayo. Lalo na pag ang kaluluwa natin ay napunta sa impyerno. There's no hope in the future anymore. Ano pa yung commandment sa 10 commandments? 1, 2, 3. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father sa kalokohan, sa kasinungalingan, sa paggamit ng pera. Ginagamit ang pangalan ng Almighty Father para makakuha ng pera, makalikom ng pera. Humingi kayo ng tithes, ulitin ko, Levites ba kayo? Huwag kayong hihingi ng tithes kasi hindi kayo Levites. I-check nyo, bakit may tithes? No? Hindi yung ganong grupo kasi nanghihingi ng tithes yun eh. Paano tayo mabubuhay ngayon? Kaya sabi ni Almighty Father, nabubuhay ang mga priest sa tithes. Hindi naman kayo priest eh. Hindi naman kayo Levites eh. Okay? Di ba mga pastors kayo, ministers kayo? Preachers kayo. Hindi kayo priest. Sino ang priest? Si Jesus Christ. Siya ang high priest. At anong gusto ni Jesus Christ? Hindi lang 10%, kundi ang buong pagkatao natin. Kaya nga, di ba sabi niya din sa rich man, Jesus Christ, sell all you have. Give it to the poor. Take up your cross and follow me. Hindi lang 10% yon. Kaya wag natin gagamitin si Almighty Father. Yung iba, no, may nabalitaan ako, ibinebenta ang lote sa langit. Meron siyang gano'n, scam. Nang-i-scam ng tao. Ibinibenta niya, may lote sa langit, bibili ka ba? Hindi nakikita ng mga tao. Yung mga tao naman naniniwala na bibili sila ng lote sa langit. I-check nyo. May ganon, nagbebenta ng isang plot ng land sa langit. Kasi nangalingan yon ng devil. Hindi nabibili si Almighty Father. Hindi siya nababayaran. Hindi niya kailangan ang tithes and offerings. Ang kailangan niya yung tao na obedient. At sinusunod ang kanyang mga kautusan. Verse 12, no? So ito yung 1, 2, 4, fourth commandment. Observe the Sabbath day to keep it holy as Lord your God commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. And remember that you were a slave in the land of Egypt. And the Lord your God brought you out
from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath. Ngayon, yung mga tao ngayon, may isang religious organization, hindi ba yung Sabbath day, dati ang Sabbath day talaga ay Saturday, yung iba ginawang Sunday. Pero it doesn't matter kung Sabbath day or Sunday or Sabado, Linggo. Ang rest day na lang araw-araw natin alalahanin si Almighty Father, hindi lang isang araw. Sa araw-araw ng buhay natin, hindi lang isang araw na Sabbath day. Pagising sa umaga, magpe-pray. Kausapin si Almighty Father. Prioritize natin si Almighty Father. Talk to our Father. Dito, sinasabi ni Almighty Father para ma-practice yung mga tao. Dito sa verse 12, no? Para ma-practice yung tao na lagi nilang maalala si Almighty Father. Pero tayo ngayon, since dumating na si Jesus Christ, hindi lang Sabbath day, hindi lang Sunday, hindi lang Monday, hindi lang Tuesday natin naalahanin si Almighty Father, kundi araw-araw, oras-oras, at sa paglalakad natin bilang isang Kristiyano, followers of Jesus Christ, nasa puso natin ang tatay natin. Ano yung fifth commandment? Honor your father and your mother. As the Lord your God has commanded you, that your days may be long, and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. Irespeto natin ang mga magulang natin. Baka sabihin, masama ako yung magulang ko, iniwan ako ng magulang ko. Kahit na iniwan ka ng magulang mo, irespeto mo. Hindi ka magtatanim ng galit. Hindi kaya nasira ang buhay ko dahil sa magulang ko. May mga ganong tao, di ba? Ngayon, kung nasa sa atin si Almighty Father, nasa sa atin si Jesus, hindi tayo magtatanim ng galit, kundi lahat ng bagay na nangyari sa atin, the Lord God purposed it to happen so that His name may be glorified. Dahil lahat ng mga bagay na nandito sa mundo ay mga trials and tribulations, at mapagtatagumpayan natin kasama si Jesus Christ. Dahil sa Jesus Christ, napagtagumpayan niya yung mundo na to, no? Verse 17, you shall not murder. So, pangilan na to, pang 6, 7, 8, 9, 10. Murder. No? Pang 6, huwag papatay. Ang pagpatay ng tao, hindi lang literal, kundi sa pamamagitan ng pagsasalita, no? Panchichismis, kasama na yun doon. Pinatay mo na yung tao. Pinintasan mo na yung tao. You shall not commit adultery. Adultery, ano to? Yung homosexuality, fornication, adultery. Lahat ng mga sexual sins, kasama na rito sa adultery. Bestiality, orgy, no? Verse 19, the 8th commandment, steal. Ano yung mga pwedeng mga bagay na nakawin? Dignidad ng tao, yung nakawan ng dignidad. Literal na nagnanakaw ka. Pag nagnanakaw ka, syempre nagsisinungaling ka rin doon. No? Ano pa? The 9th commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Gumagawa ka ng istorya, gumagawa ka ng fake news. Sasabihin mo, hindi, trabaho ko kasi yun eh. Ay, fake news. Kahit na trabaho yun, mali yung ginagawa mo. So, ano ang sabi sa Romans chapter 1? Nagiging witness ka, tapos magpagsisinungaling ka sa kapwa-tao mo. Nasabi mo siya may kasalanan, pero hindi naman. Napahamak yung brother, yung sister dahil sa'yo. Dahil ikaw yung naging witness. Ikaw yung nagpakalat ng maling balita. Nasira ang buhay ng tao dahil sa'yo. Dadalin mo yun
ikaw ang cargo ng konsyensya mo yan, may kaparusahan yung kay Almighty Father. Tumanggap ka ng bayad para lang magsinungaling ka, para pasinungalingan mo ang isang bagay o ang mga tao. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, his male servant, his female servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. Ano ba yung covet? Dinidesire mo, gusto mong maangkin, kinaiinggitan mo na kailangan makuha mo ang bagay na yon. Ayaw ni Almighty Father ng mga ganon. Kasi sa pagko-covetousness, doon nag-uumpisa lahat ng mga kasalanan. Akala natin maliit lang yun, ano? Akala natin na gusto lang natin. Pero lumalaki yun pag pag tumitining, yung pag nakalagay na sa puso mo, lumalaki yun. Yung mga maliliit na kasalanan, nakala natin hindi lalaki, lumalaki yun at nagiging malaking problema. Ngayon, pag nagiging malaking problema, sino ngayon may kasalanan? Tayo. Huwag natin isisi sa ibang tao. Ngayon, si Jesus Christ, nagbigay siya ng 2 commandments, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At saka, love your neighbor as you love yourself. So, summary ng 10 commandments, yung commandment na bigay ni Jesus Christ. Kasi kung i-check natin itong 10 commandments, yung 4 na commandments para kay Almighty Father. At yung the rest na commandments, yung 6 para sa tao, sa mga brethren natin, father and mother natin. Flames of fire, sabay-sabay tayong ginawa. So sa tingin ni Almighty Father, magkakapatid tayong lahat. Ginamit lang ang ating mga magulang para tayo ay maging tao dito sa mundo na to. Kaya lahat tayo, brothers and sisters. Lahat tayo neighbor. Konektado tayong lahat. Dahil ang source natin, si Almighty Father, sa Kanya tayo galing. So itong 10 commandments, binanggit ni Joshua. At binanggit din niya yung blessings and curses or cursings. Ano ba yung mga blessings and cursings? Nakalagay ito sa Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy means second law or repetition of the law. Inulit-ulit para i-remind ang mga tao. And at the same time, syempre, yung ibang mga tao na galing nasa Book of Exodus, maraming years na ang nakalipas. May mga tendency na malimutan na nila at may tendency na wala na sila dito sa mundo. So may bagong anak na naman, sumibol. Kaya itong Deuteronomy, bagong tao na to na ipinanganak sa wilderness na kailangang i-remind sila kung ano ang nire-require ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Kaya kailangan ulit-ulitin every 7 years. Basahin natin tong Deuteronomy chapter 28. Hindi natin dapat natin basahin sa ngayon, pero babasahin natin, no? Kasi binanggit ni Joshua na binasa niya sa mga kasama niya sa Israel ang law and at the same time yung blessings and curses. So dito sa Deuteronomy chapter 28, nakalagay yung blessings and curses. Ano yung blessings and curses? Blessings, pag obedient tayo kay Almighty Father. Nagbabago ba to? Hindi ito nagbabago. Ang nabago lang nung dumating si Jesus Christ ay yung covenant. Hindi na natin kailangan pang gaya ng binabanggit ko dati, hindi natin kailangan pang mag-alay ng mga
burnt offerings dahil si Jesus na yung sacrificial lamb. Si Jesus na lahat. Sinakop na ni Jesus. Siya na rin ang high priest. Siya na rin ang namamagitan. At siya na rin yung temple. Si Jesus Christ. Kaya nga, di ba, kahit saan, pwede na tayong mag-pray. Hindi lang tayo sa Jerusalem magpe-pray, di ba? Kaya nga, nasira na yung temple. Dahil saan na nanirahan si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa puso natin. No? Hindi na natin pang kailangan magpunta sa temple to pray. Dahil nasa sa atin, si Almighty Father, nasa sa puso natin. Anywhere, we can pray to our Father, to our Savior, Jesus Christ. Pinadali na ni Almighty Father. At si Jesus Christ, sinakop na niya lahat. So, basahin natin itong Deuteronomy chapter 28. Yung, unahin mo natin yung blessings kasi ito yung nasa chapter 28 verse 1 to 14. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, nakalagay diligently. Anong ibig sabihin ng diligently? Obey. Ba't ang bulol ko? Obey. Obey the words of our Father. Diligently. Ano yung, diligently. Determined. No? Laboriously. Intensely, mightily. Meticulously. Yun ang sinasabing diligently obey. Sabi ni Almighty Father. No? Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations. Itataas tayo ni Almighty Father kung diligently sinusunod natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Kagaya dito, no, example. Dito sa Romans chapter 1. Balikan natin yung tungkol sa mga kasalanan. Ngayon, example. Hindi ka gumagawa ng sexual immorality. Hindi ka gumagawa ng wickedness. Hindi ka nagko-covet or nagnanasa ng mga pag-aari. Hindi ka greedy. Pero may problema sa'yo. Anong problema? Mayabang ka. So, pag mayabang, pag boastful, pag prideful, hindi pwede. Nakalagay dito sa Romans chapter 1, verses 18 to 32. Kasi dito nakalista lahat, no? Yung checklist ng mga kasalanan, no? Na makikita natin. Hindi pwede. Hindi ka tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father kung mayabang tayo, kahit hindi ka gumagawa ng sexual immorality, hindi ka wicked, hindi ka hindi ka greedy, hindi ka inggitera, no? Pero chismosa ka naman, hindi rin pwede. Kaya nga, sabi dito sa Deuteronomy chapter 28, if you diligently obey, naintindihan ninyo? Diligently obey. Hindi pwedeng may mamali ka dito. May magawa kang kasalanan dito. Dapat ito lahat na checklist na to. Hindi tayo pwedeng gagawa lahat. Naintindihan niyo? Halimbawa, hindi ka nga naiinggit.
mapagmahal ka, mapagpatawad ka. Pero yung kasama mo naman hindi mo asawa. Anong mangyayari sa tingin mo? Papayag ba si Almighty Father? Papayag ba si Jesus na may kadumihan ka? Hindi. O example ulit. Maayos ka na tao. Hindi ka sexually immoral. Hindi ka wicked. Hindi ka nanchichismis. Tahimik ka lang na tao. Maawain ka, mapagpatawad ka. Pero, nakikita mo naman na may mga tao na gumagawa ng kasamaan at hindi mo sila pinagsasabihan. Hinahayaan mo sila. Halimbawa, may nakita ka nagnakaw, tumahimik ka lang. May nagnakaw, tumahimik ka lang. Ano? May kasalanan ka pa rin. Bakit? Dito sa last verse, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death. Lahat ng mga gumagawa ng kasalanan, kahit isa man dito or dalawa dito, deserving of death. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Pag inapprove mo, halimbawa, meron kang kamag-anak na inggitera, no? Hindi mo pinagsabihan. O, kasalanan mo rin. Kasalanan yun kasi approve ka sa ginagawa niya. Mayabang yung kapitbahay mo, i-approve ka sa kayabangan niya. Okay, approve ka sa inggit niya. Nakikisali ka. Kahit na maayos ka na tao, kung meron kang sinira sa mga nakalista dito, hindi tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father. Kung nagsisinungaling tayo, hindi tayo makakapunta kahit mabait tayo. Sabi natin mabait tayo, nagdadasal tayo. Kung nagsisinungaling tayo, hindi rin. Kaya nga lumalaki ang Sheol. Maraming mga kaluluwa ang nasa Sheol. At kailangan magkaroon ng Great White Throne Judgment na nasa Book of Revelation para i-explain sa mga souls kung bakit sila nasa impyerno. Kasi yung iba na nasa impyerno, hindi nila alam ba't sila nandun. Kaya may record si Jesus Christ. Maraming books, di ba? Sa Book of Revelation. Aside from the Lamb's Book of Life, meron pang mga records ng books doon na nakalagay. Nakakaintindi sa inyo? Naintindi siya sabi ko. Ano ba itong mga sinasabi ko ng mga kasalanan? Binanggit dito, no? Yung mga graven images. Mabait ka ng tao pero sumasamba ka sa graven image. Tumutulong ka sa society pero may sumasamba ka sa graven image. Ayaw ni Almighty Father nun. Dapat diligently. Lahat ng commandments, yung checklist, may checklist dyan. Ano bang problema ng anak ko? Ay, mali ito. O, dapat makaka 100 tayo. Paano tayo magiging 100? Perfect. Si Jesus Christ ang kailangan natin. Dahil si Jesus Christ na perfect niya ang mga bagay dito sa mundo. Kaya ang pattern natin si Jesus Christ. Kaya mapagtatagumpayan natin ang mundo. Dahil mayroong naka-perfect si Jesus Christ. Baka sabihin, hindi ko naman ako si Jesus Christ. Paano ko mapa-perfect yan? Sa tulong ni Jesus Christ, tutulungan niya tayo. Kaya nga, yung blood niya, ibinigay niya sa atin. Yung buhay niya. Para ma-save tayo. Para malinis tayo. At may present tayo kay Almighty Father na perfect. Kaya lahat ng mga kasalanan, tatanggalin na natin. Ititigil na natin. So, umpisa na natin. Di ba natin umpisa na itong Deuteronomy chapter 28. Verse 1 pa lang, no? Ulitin natin, now it shall come to pass, if you diligently obey the words or the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations.
Paanong the Lord God will set you high above the nations? Alam naman natin na si Almighty Father, sa heaven siya nakatira, di ba? So tayo, dahil sa susundin natin ang mga pinagutos ni Almighty Father, makakasama ngayon natin siya. Makakasama natin siya kung nasaan siya, kung nasaan si Jesus Christ. Kaya, high above all nations of the earth. So dito tayo sa verse 2, no? And all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Baka sabihin niyo, hindi niyo naririnig ang boses ni Almighty Father. Maririnig natin ang boses ni Almighty Father, ni Jesus Christ. Kung magpa-pray tayo, with our hearts, wholeheartedly. At kung magpa-pray, hindi tayo titingin sa mga graven image. Anywhere we can pray. Hindi na kailangan pang pumunta ng altar. Hindi na pa kailangan magpunta sa isang temple to pray. Dahil sino yung temple? We are the temple of the Holy Spirit, of the Almighty God, and our Savior Jesus Christ. Dahil sa heart sila natin nananahan. Verse 3, Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Kung susundin natin yung ipinag-utos ni Almighty Father, diligently, i-bless niya tayo. Kahit saang lugar tayo magpunta, hindi niya tayo pababayaan. Verse 4, Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Ano ba yung fruit of your body? Yung mga anak mo. Kung magkakaanak ka, i-bless yun ni Almighty Father. Pati na yung mga bagay na meron ka sa mundo na ito na magiging ibibigay sa ni Almighty Father, padadamihin ni Almighty Father yan. Verse 5, Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Hindi ka magugutom. You will be abundant. Verse 6 ng Deuteronomy chapter 28, Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Pagpasok mo, i-bless ka ni Almighty Father. Pag lalabas ka, i-bless ka ni Almighty Father. Saan ka papasok at saan ka lalabas? Sa lahat ng mga business dealings mo, sa lahat ng yung mga plano sa buhay, i-bless ka ni Almighty Father. If we obey His words diligently. Verse 7, The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. Sino ba ang enemy natin? Ang enemy natin ay ang principalities of this world. Because, anong nabasa natin? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers of darkness, no? Against the authorities of wickedness, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yun ang kalaban natin. Hindi flesh and blood ang kalaban natin, hindi kapwa-tao ang kalaban natin. Dito sa Old Testament, no, si Joshua, kalaban nila mga tao. Nakita yung difference. Pero nung dumating si Jesus Christ, sino na ang kalaban natin? Sarili natin, principalities of this world, no? Yun ang kalaban natin. Ginagawa lang visualization, no? Dito sa Old Testament, puro visualization para maintindihan natin, para pagdating sa New Covenant or sa New Testament, naiintindihan na natin. Ito yun, naiintindihan niyo ba? Ituloy natin yung verse 7 ng Deuteronomy chapter 28. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Magugulo ang buhay nila pag natalo sila. Dahil ipaprotekta ka ni Almighty Father. Hindi flesh and blood ang kaaway natin, kundi bakit nagiging flesh and blood yung kaaway natin? Kasi yung mga tao na yon, meron silang mga ultimate
ulterior motive or mga pangit na mga bagay na gusto sila na gawin sa atin. No? Kaya sila nagiging enemy. Hindi naman sila kundi kung ano yung nasa puso nila, kung ano yung nasa isip nila, na papamahayan sila ng wickedness. Demon possession. Verse 8 of Deuteronomy chapter 20, the Lord will command the blessing on you in your stone houses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. I-bless tayo ni Almighty Father nang walang katapusan. Abundance, lahat ng mga plano mo, lahat ng lalakarin mo, lahat ng decision mo, i-bless ni Almighty Father. Paano mo masasabing i-bless? Kasi kahit ano ang decision mo, there's peace of mind. Kahit pangit ang mga nangyari sa business mo, hindi man nag-prosper yung business mo, pero you have peace of mind. Kaya winner ka pa din. Ha? Naintindihan niyo? Winner tayo. Pagkasama natin si Almighty Father, kahit may mga bagay na nasira or hindi maganda sa buhay natin, blessing pa rin yun dahil kasama natin yung tatay natin. At meron tayong pananampalataya sa Kanya. Yung mga, kung ano ang binibigay sa atin ng Holy Spirit, blessing yun ni Almighty Father. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Blessings ni Almighty Father yun. Verse 9. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Si Almighty Father establish tayo na Kanyang mga holy people. We are His. Gaya ng ipinangako niya sa atin. Pangako ni Almighty Father, naiingatan niya tayo. Even when we are already old and gray. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Verse 10, then all the peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Pag nalaman ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos, iniiwasan nila tayo, di ba? Iba ang tingin nila sa atin. Kaya sila umiiwas, protect tayo ni Almighty. Ay, umiiwas sila. Ba't gano'n? Pinaprotektahan tayo ni Almighty Father. Ibig sabihin na magkakaroon tayo ng peace, no? Walang mga away sa atin kasi sila nang umiiwas sa atin. Wala namang gugulo sa atin. At kung may mga bagay man na nangyayari sa atin, alam mo, napaalis tayo, kamay ni Almighty Father na ang gumawa nun para magkaroon tayo ng peace of mind. Lahat ng mga nangyari sa buhay natin, all for the glory of the Almighty Father, dapat mapakita natin yon. Paano natin makikita yung mga bagay na magaganda? Dahil nasa puso natin si Almighty Father. All goodness comes from the Almighty Father. Kaya yung mga bagay na pangit, hindi natin makikita. Ang makikita lang natin na resulta ay yung puro sa kapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Mga magagandang mga bagay ang makikita natin. Kung nakatingin tayo sa tatay natin, kung nakatingin tayo kay Jesus Christ. Verse 11. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. So, ano yung land na ipinangako sa atin ni Almighty Father? Yun ang ating birthright, yun ang ating inheritance, ang promised land, the land na New Jerusalem. Abundance and bliss and goodness and all the wonderful things ibibigay sa atin ni Almighty Father. Verse 12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Hindi ka kukulangin. Lahat tayo, mga anak ng Diyos, hindi tayo kinukulang. Dahil alam natin, biglang may dumarating sa atin na blessings.
Yung health natin, blessing ni Almighty Father. Kung may mga pamilya kayo, blessing ni Almighty Father yan. Hindi man na material things, madami kayo. Pero kung may mga pamilya kayo na nagmamahalan kayo, blessing ni Almighty Father yan. Lahat ng bagay na nakikita natin, kung anong nakukuha natin, natatanggap natin, blessings of the Almighty Father. Dapat lang makita natin. Paano natin makikita yan? Kasi may mga tao hindi nila nakikita. Puro nakikita nila, puro kapangitan. Puro kakulangan ang nakikita nila. Hindi nila nakikita yung mga bagay na magaganda. Dahil ang puso ng tao ay madumi. Kaya nakikita nila puro pangit. Puro kakulangan. Ngayon tayo bilang anak ni Almighty Father, ang makikita natin puro abundance, puro blessings, puro magagandang bagay, mga blessings in disguise. Verse 13, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Itataas tayo ni Almighty Father. Kung magpapakumbaba tayo sa Kanya, susundin natin ang Kanyang mga directives. Verse 14, so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day to the right or to the left, to go after other gods to serve them. Kaya dapat naka-focus lang tayo kay Almighty Father. Diretso ang lakad papunta kay Almighty Father. Diretso ang tingin kay Almighty Father. Hindi tayo, ay, ang ganda dito sa kabila, punta muna ako sa kabila. Ay, ang ganda sa kanan. Punta muna ako sa kanan, saglit lang, wait lang, 5 minutes lang, dito lang. Hindi pwede. Or to go after other gods to serve them. Ano pa yung mga other gods? Hindi lang graven image ang other gods. Mga pera, other gods din yon. Mga bagay na mas pinahalagahan natin. Kung may mahilig kayo sa lupa, bili kayo ng lupa. Mahilig kayo sa kotse, bili kayo ng kotse. Kung mahilig kayo sa kung ano ng mga bagay, sa mga pinagkakabisihan ng mga tao at nawawala sa isip nila si Almighty Father, yun ang Diyos nila. Kaya tayo dapat ang focus natin kay Almighty Father. Ngayon, dito naman sa verse 15. Yun ang mga blessings, no? Binanggit na sa atin yung mga blessings ni Almighty Father. Nabasa natin. Kung susunod tayo, yun ang mga blessings na makukuha natin. Pero kung hindi tayo susunod, merong mga kaparusahan. May curse. Curse is also kaparusahan yan, punishment. Baka takot kayo may sumpa. Dahil usually pag sinasabing curse, akala ninyo mga kung ano nung isinumpa ng isinusumpa kita. Hindi, punishment, no? Kasi sabing curse din to dahil pag nagsalita si Almighty Father, ginagawa niya. Okay? He is true to His words. Faithful. Because He is the Almighty God. Hindi niya pwedeng sirain ang kanyang mga salita. Hindi niya pwedeng sirain ang kanyang sarili sa mga bagay na walang kwenta. Kaya tayo, meron tayong halaga. Kaya nakafocus si Almighty Father sa atin dahil tayo ang kanyang inheritance. Kaya may mga utos si Almighty Father dahil importante tayo sa Kanya. At dapat importante rin siya sa atin. Alam naman natin na si Lucifer, no? Hindi niya ginawang priority si Almighty Father. Ginawa niyang priority yung sarili niya, pride.
boastful siya. Nagmalaki siya. Arrogant. Kaya may kaparusahan yun. No? Dahil hindi niya prioritize si Almighty Father. So tayo, priority natin. Above all, si Almighty Father, si Jesus Christ, and the Holy Spirit. Verse 15 ng Deuteronomy chapter 28, But it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God, kung hindi natin susundin ang salita ni Almighty Father, to observe carefully all His commandments, kung hindi natin susundin carefully or diligently ang kanyang mga ipinag-uutos, and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Makukuha mo ay kaparusahan o curse or sumpa. Alam naman natin na merong sumpa, yung death. Curse yun, death. No? Dahil sa ating mga kasalanan. But because of Jesus Christ, death has no sting anymore. Na-lift up na yung sumpa ng kamatayan. Because of Jesus Christ, we have a hope and a future. Because of Jesus Christ. Verse 16, Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Kahit anong gagawin mong plano, mali pa din. Bakit? Kasi yung nasa puso at isip mo, dahil guilty ka gumawa ka ng kasalanan, hindi mo na nakikita yung mga bagay na blessings ni Almighty Father, kundi lahat ng mga bagay na nakita mo, pangit na. Kasi guilty ka. Ulitin natin, no? Cursed shall be you, or cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Cursed shall be your basket and your kneading bowl. Cursed shall be the fruit of your body, and the produce of your land, and the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Itong verse 18, no? Cursed shall be the fruit of your body. Diba, ang fruit of your body, minsan anak mo yun, no? Tapos yung mga sumunod pa na mga anak ng mga anak mo. Minsan di ba? Halimbawa, may tao magnanakaw siya, tapos yung anak niya magnanakaw din. Tapos yung mga apo niya, yun ang naging kagawian nila or naging occupation ng family. Magnakaw. Di ba may mga yung iba doktor, di ba? Doktor ang tatay, doktor ang mga anak, doktor yung mga sumunod na mga kamag-anak nasa medical field. Ngayon, yung iba naman magnanakaw yung tatay, yung kapatid, killer, gano'n. Tapos siya, lasinggero, sinungaling. Ganon din, sunod-sunod din. Cursed shall be the fruit of your body, and the produce of your land, and the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Puro kasamaan ang ginagawa. Hindi na natapos. Dahil hindi nagtiwala kay Almighty Father. Ngayon, kung ganun man ang ginagawa natin ngayon, sa atin na matapos. Tayo na magtiwala kay Almighty Father, kay Jesus Christ, para matapos na. Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out. At para mag-lift up yung curse, no? Pagsasabihan mo din yung mga kakilala mo, yung kamag-anak mo na gumagawa ng masama. Para lahat tayo, ma-uplift natin ang bawat isa, mailalapit natin ang bawat isa kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Kaya i-share natin sa mga tao yung kabutihan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Magpipray tayo. Through the power of the Holy Spirit, i-guide tayo. Verse 20, The Lord will send you cursing, or will send on you cursing, confusion, rebuking all that you set your hands to do, until you are destroyed, and until you perish quickly because of the wickedness of your doings, in which you have forsaken me. So si Almighty Father,
magkakaroon ka ng confusion, walang direksyon ang buhay mo, magulo ang buhay mo. Pag wala si Almighty Father sa buhay natin, magulo ang buhay natin, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. Hanggang sa ma-destroy tayo. May mga tao, no, na they take their own lives. Nakakalungkot. Kasi hindi nila nakita. Hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Kahit na naririnig nila ang pangalan ni Almighty Father, narinig nila si Jesus Christ, hindi sila nagtiwala. Dahil ang mundo na to, sinungaling. Dahil ang namamayani sa mundo na to ay ang wickedness. Kahit na ang lupa na to ay kay Almighty Father, pero inangkin ng wickedness dahil sa mga tao na rin. Tayo na mismo ang nagpapakalat ng mga kadumihan. Kaya lumaki ang dragon, lumaki ang Leviathan. Huwag natin palakihin yung Leviathan. Maliit lang siya eh. Wala siyang kwenta. Wala siyang power. Ang may power si Almighty Father. Si Almighty Father ang i-lift up natin. Ang palakasin natin sa ipagmalakasan natin sa buong mundo. Para na sa ganon, kasi meron din tayong responsibilidad sa kapwa-tao natin. Para hindi sila makaranas ng curse or kahirapan sa buhay. Accountable tayo. Kaya nga di ba sabi ni Almighty Father, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same but also approve of those who practice them. Kung tahimik ka, alam mo may ginagawang kasalanan yung tao, pero tahimik ka lang, ano yung ini-enable mo, tinotolerate mo, o di okay lang yan. Biyaan mo sila, hindi o tayo kasali dyan. Deserving of death ka pa din, kung ganon. Verse 21, the Lord will make the plague cling to you until He has consumed you from the land which you are going to possess. Didikit ang kaparusahan sa mga tao na disobedient. Hindi magpa-prosper, hindi magkakaroon ng contentment, no satisfaction ang mga taong ganon. Feeling na laging kulang, kailangan ko pa ng maraming pera. Ito lang ba? Ang goal ko ay magkaroon ako ng 100 million. Nung nagkaroon ng 100 million, nalilitan ako eh. Kailangan 1 billion eh. Desire ng mas malaki, hindi nakikita yung blessings na nakuha niya. Yun ay isang curse. Verse 22, the Lord will strike you with consumption, with fever, with inflammation, and with severe burning fever, with a sword, with scorching, and with mildew. They shall pursue you until you perish. Yung iba naman, makakasakit. Kakasakit ng malala hanggang kahit na pero kahit nagkasakit sila ng malala, hindi sila nagdadasal. Hindi sila lumalapit kay Almighty Father. Iba ang ginagawa nila. Sumasamba sila sa graven image. Akala nila masasave sila ng graven image. Nandun pa rin ang sumpa. Kahit may sakit sila ng malala, nagpipray sila sa isang graven image, hindi sila masasave. Pininindigan ng mga tao ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang disobedience, hindi sila masasave. Huwag natin panindigan yung ating mga kasalanan. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag tayong maging prideful. Verse 23, and your heavens which are over your heads shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron. The Lord will change the rain on your land to powder and dust. Wala kang matatakasan, ibig sabihin dito sa verse 23. Wala kang malulusutan kasi sa itaas mo bronze, sa ilalim mo iron naman. Tapos the Lord will change the rain of your land to powder and dust.
Hindi mapapakinabangan. Wala ka papapakinabangan. From the heaven, it shall come down on you until you are destroyed. Hindi nag-store up ng treasures in heaven. Kailangan makapag-store up tayo ng treasures in heaven. O baka sabihin niya, oy, tumutulong ako sa mga mahihirap. Hindi yon ang treasures in heaven. Dapat with your whole heart. Kung tutulong ka man, huwag mong ipagsabi sa ibang tao. Kung gagawa ka ng kabutihan, mas matutuwa si Almighty Father, si Jesus Christ, na yung ginawan mo ng kabutihan, lang ang makakaalam para mapapurihan ka ni Almighty Father. Ngayon, kung ilalagay mo sa internet, tumulong ako, tinulungan. Sa tingin mo, i-bless ka ni Almighty Father. Hindi na. Nakuha mo na yung para sa'yo. Yung, ang tawag doon? Yung applause ng tao, yung palakpak ng tao, yung ano yun, yung agreement ng tao, yung papuri ng tao sa'yo. Nakuha mo na. Yun yung prize. Nakuha mo na yung papuri ng tao sa'yo. Hindi importante yung kung ano sasabihin ng tao sa atin. Kaya kung tutulong tayo, dapat hindi natin ilalagay sa internet. Hindi natin ilalagay sa kung saan. Huwag natin sabihin, di ba nakalagay, don't let your right hand know what your left hand is doing, kung tutulong ka o hindi, no? Kasi si Almighty Father, nakikita niya yung mga bawat galaw at kilos natin. Pag tumulong tayo, hindi natin dapat ipagsasabi. Huwag natin ipagmalaki dahil kung ano man ang mga bagay na naitulong natin sa kapwa-tao natin, yung mga bagay na hindi naman sa atin galing. Wala tayo na produce. Saan pa rin nagaling lahat ng mga bagay na naitutulong natin? Kay Almighty Father, Kanya pa rin yun. Ginamit lang tayo as an instrument to help people. Pero yung mga bagay na na-acquire natin, it's not ours, it's the Lord's. Kahit yung health natin, nung nakapunta tayo sa lugar kung paano tumulong, no? So, sa lugar na pupunta mo para tumulong ka sa tao, yung health mo, kay Almighty Father, paano ka makakapunta ron kung mahina ka? Kung may sakit ka? Galing lahat kay Almighty Father. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Kaya kung tutulong tayo sa ibang tao, huwag na natin pang ipagmalakasan or i-broadcast. Dahil kung i-broadcast mo, nakuha mo na ang iyong premyo, ang iyong prize. Yun yung paghanga ng mga tao sa'yo. Gusto mo ba yon? Hindi mo ba alam na mas malaki ang prize na may bibigay ni Almighty Father kung hindi mo i-broadcast yung pagtulong mo sa kapwa-tao mo? Mas nakakabuti na si Almighty Father ang nakakaalam. Walang nakakaalam kundi ikaw lang, si Almighty Father. Verse 25, the Lord will cause you to be defeated before your enemies. You shall go out one way against them and flee 7 ways before them, and you shall come troublesome to all the kingdoms of the earth. Wala kang peace of mind pag disobedient kay Almighty Father. Yung mga chismosa ba may peace of mind? Ano kaya magandang chismis bukas para sikat pa rin ako? Di ba mga chismosa? Kailangan ma-maintain ko ang aking kasikatan sa pagiging isang chismosa. Ano magandang chismis bukas? Luma na kasi yung i-chismis ko. Dapat may bago na naman. Nakakalungkot yung buhay na gano'n. Hindi lang totoo si Almighty Father. Kaguluhan ang gusto mong mangyari. Kung gusto mo ng kaguluhan, ibibigay sa'yo ni Almighty Father ang gulo. Verse 26, your carcasses shall be food for all the birds of the air, and the beasts of the earth, no one shall frighten them away.
Ano yung carcasses? Yung mga buto mo, magiging pagkain sa mga ibon. Hindi ka magkakaroon ng importansya. Hindi ka bibigyan ng importansya ni Almighty Father. Dahil sa disobedient ang tao, hindi siya magiging importante. Kaya siya ay magiging pakain lang sa mga ibon. Dahil sa kanyang disobedience. Symbolically speaking to 27, the Lord will strike you with the boils of Egypt, the tumors with a scab, and with an itch from which you cannot be healed. Ano ba yung boils? Pigsa, tumor, cancer, scab, sugat, itch, mga kate, na hindi gumagaling. Hindi na to physical body. Binabanggit dito. Ang sakit natin, kasalanan. Hindi nagagaling ang kasalanan mo. Nananatili na sa'yo, naka-imprint na sa'yo yung kasalanan mo. Dahil sa katigasan ng ulo mo, ngayon pag tinanggal na yung kaluluwa mo sa katawan mo, diretso ka na sa impyerno. Verse 28, the Lord will strike you with madness and blindness and confusion of the heart. Kung disobedient ka. Magkakaroon ka ngayon ng sakit psychologically, mentally, sakit, madness, blindness, hindi mo na alam kung ano ang tama o mali at nabubuhay ka sa kasinungalingan, confusion of the heart, wala kang understanding or discernment. Ang hirap ng parusan to. Verse 29, and you shall grope at noonday, as a blind man gropes in darkness. You shall not prosper in your ways. You shall be only oppressed and plundered continually, and no one shall save you. Walang magsisave sa'yo. Lagi kang nanakawan, lagi kang aapihin, lagi kang hindi magpa-prosper yung mga decision mo, yung mga gagawin mo sa buhay. At kung magpa-prosper man, nanakawan ka, tatanggalin sa'yo lahat kung ano ang magkakaroon ka. Sometimes, nare-retain mo, meron ka nga, pero yung health mo naman, sira. O lahat, may health ka, may kayamanan ka, pero yung spiritual life mo naman, dahil nga ikaw ay disobedient, sa impyerno naman ang punta mo, dahil mayabang ka. Gusto mo nang laging sikat ka. Ayaw ni Almighty Father yun. Dapat na sikat si Almighty Father. Si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Tayo puro pagpapakumbaba ang gagawin natin. Dahil magtitiwala tayo sa tatay natin. Dahil kung wala ang tatay natin, wala tayong magagawa. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang. Pinagyayabang mo yung katalinuhan mo. Darating ang oras, mawawala yung katalinuhan mo. Pinagmamalaki mo ang pamilya mo, darating ang oras, iiwan ka ng pamilya mo. Pinagmamalaki mo yung kagandahan mo, darating ang oras, hindi ka na maganda. Bigla-bigla na lang. Kahit hindi ka pa matanda. Dahil sa kayabangan mo, may mga bagay na mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Maraming nakikita ko sa internet, no? Ang ganda-ganda niya, tapos bigla na lang nagkaganon. Unexpectedly. Kasi hindi nagtiwala kay Almighty Father, hindi nagtiwala kay Jesus Christ. Ang pinagtiwalaan nila, sarili nila, ang pinagtiwalaan nila, ibang tao. Pero si Almighty Father, hindi nagtiwala sila kay Almighty Father. Kaya ano nangyari sa kanila? Ang daming yung nagkakasakit, no? Karamihan mga babae.
age 20 to 50. May nakausap ako kasi hindi ako makatulog, no? Kailangan ko ng pampatulog. Nagpunta ako sa doktor, tapos may nakausap ako babae. Usually yung sakit nila ngayon, yung sakit nila ngayon ng mga usually babae, it's either may ugat sa paa, ugat sa tiyan, or ugat sa leeg. Yun ang may bumabara sa kanila. Alam niyo ba yun? Hindi kayo aware doon. Ugat sa leeg, naintindihan niyo ba? Or ugat sa tiyan. Aortic, ano yun? Aortic. Basta may ugat sa tiyan, aortic vein ba yun? O sometimes, sa paa naman kasi, hindi nagsisirculate yung dugo nila ng maayos. Bakit? Kasi may nilagay sila sa katawan nila na hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. Sa kagustuhan nilang humaba ang buhay nila, mas lalong mapapadali. Nakalagay sa Bible yan, di ba? You want to keep your life, but you will lose it. Ano ba yun? Ito, Matthew chapter 16, verse 25. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for my sake will find it. Kung magtitiwala kay Jesus Christ, mahahanap nila ang kanilang buhay. Pero kung gusto lang i-save yung kanilang buhay, hindi sila nagtitiwala kay Jesus, mas lalo nilang malulose yung kanilang buhay. Literal and figuratively speaking. Kaya nga, di ba ang salita ni Almighty Father, double-edged sword sa Bible? Kasi nga, may literal, may figuratively speaking. Lahat. Ano nga ba yung Bible? Hindi ko kabisado, sorry, no? Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Matalim pa sa na doble yung edge ng sword. Alam niyo ba yung sword? May sword kasi na isa lang ang talim. Ang sinasabing double-edged sword, kung familiar kayo sa isang kutsilyo. Kung may kutsilyo kayo, di ba isa lang ang edge, ang ano nun, yung sharp nun. Itong Bible, sharper than any two double-edged sword. Dalawa ang matulis, pero mas sharper pa ang Bible sa double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya, ang daming gustong sabihin sa atin ni Almighty Father. Kasi nga, nakaka-penetrate to, dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya maraming ibig sabihin itong Bible na salita ni Almighty Father sa atin. Nakakala natin itong Old Testament, dahil old na, hindi na dapat basahin. Dapat natin basahin. Dahil may kapupulutan natin ng aral. Hindi ito yung ilalagay sa Bible kung hindi tayo matututo. No? Verse 30, you shall betroth a wife, but another man shall lie with her. You shall build a house, but shall not dwell in it. You shall plant a vineyard, but you shall not gather its grapes. Bakit gano'n ang mangyayari?
wala kasi tayo na ipon na treasures in heaven. Kaya yung mga bagay na build mo or ipon mo dito sa lupa, hindi mo mapapakinabangan. Dahil yung mga bagay dito sa mundo, hindi natin mapapakinabangan to. Kaya tayo naging disobedient para makaipon ng kayamanan dito sa mundo. Pero yung mga bagay naman dito sa mundo, walang kwenta. Yung mga kayamanan dito. Kaya ang i-store up natin na treasure ay treasure in heaven. Verse 31, your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it. Your donkey shall be violently taken away from before you and shall not be restored to you. Your sheep shall be given to your enemies and you shall have no one to rescue them. Wala kang protection. Hindi ka protektahan ni Almighty Father sa lahat ng mga problema mo. Mag-isa ka lang. Dahil sa matigas ang ulo mo. Baka sabihin, hindi kasama ko yung asawa mo. Iiwan ka rin ng asawa mo. It's a curse, ito. Punishment of the Almighty Father. Kung disobedient ka, kahit kasama mo ang asawa mo, you will feel alone. Kaya nga di ba iba, kahit kasama nila, ang buong pamilya nila, they took their own lives. Kahit mayaman sila, hindi sila satisfied. Hindi sila masaya. Because they don't have the Almighty Father in their hearts. They don't know Jesus Christ. Kaya dapat kilalanin natin yung tatay natin. Paano natin makikilala yung tatay natin? By reading the Bible. Kaya nga di ba pag nagbabasa tayo ng Bible, palipat-lipat tayo. Minsan nasa Old Testament tayo, minsan pupunta tayo sa New Testament, minsan pupunta tayo sa ibang book. Kasi nga, nakikita natin si Almighty Father, yung kabutihan niya dito sa kanyang book, dito sa Bible, yung kabutihan, yung kagandahang loob ni Almighty Father, yung pagmamahal niya. Nandito lahat sa libro, Manual of Our Lives. Itong Bible, ibinigay sa atin ni Almighty Father, and also a testimony of the people of the Almighty Father. Testimony ito, pagpapatunay na si Almighty Father ay powerful, pagpapatunay na tayo ay kanyang mga anak, pagpapatunay na tayo ay kanyang mahal, pagpapatunay na siya ang gumawa ng mundo na to. Kaya lagi tayong magpasalamat, lagi tayong mag-pray. No? So, kalahati lang ang binasa natin dahil mahaba itong Deuteronomy chapter 28. So, next time, basahin natin yung second half. Kasi marami pang gustong sabihin si Almighty Father dito. Baka sabihin niyo, dahil si Jesus, hindi na natin babasahin yung Deuteronomy. Applicable pa rin ito. Ha? Kasi si Jesus, nagpapasakop siya kay Almighty Father. Kahit na God, si Jesus Christ, kahit nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao, malaki pa rin ang respeto niya kay Almighty Father. Hindi siya magre-rebel. Unlike si Lucifer, nag-rebel siya kay Almighty Father. Kaya si Jesus, mapagkakatiwalaan natin. At mahal na mahal tayo ni Jesus, kaya nga tayo ay kanyang mga friends. Siya ay kagaya ni Almighty Father, si Jesus Christ. At pinagkakatiwalaan ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya binigyan niya ng kingdom that will never end at kasama tayo na mag-rule sa kingdom ni Jesus Christ. Dahil yan sa pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible, marami tayong matututunan. Makikita natin yung connection. Nakikita nyo ba? Yung connection sa New Testament, connection sa Book of Romans, connection sa Book of
Genesis, connection sa book of Isaiah, lahat konektado. Testimony of the goodness of the Almighty Father and our Savior, Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.